Two things I ask of you. Deny them not to me before I die. Remove from me falsehood and lying. Give me neither poverty nor riches. Feed me with the food that is needful for me, lest I be full and deny you and say, who is the Lord? Or lest I be poor and steal and profane the name of my God. Proverbs 37 through 9, ESV. Blessed everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Ronboy Perez Cariaga. Muli naman pong bumabati sa lahat nating mga followers, listeners, at sa ating mga kapatiran na patuloy na tumatangkilik, nanunood at nagbabahagi ng mga leksyon na natututunan dito sa ating broadcasts. Saang dako man kayo ng mundo naroroon, anong oras, anong araw man niyo panuorin ng broadcast na ito, ang pagpapala ng dakilang may kapal ang sana ay sumaaten. Ngayon po, ngayong particular na araw na to, November 17, 2024, naghahanda po tayo, lalo tigit dito sa Region 4, kasama ang NCR, dahil sa malakas na bagyong padating. Subalit, sana hindi ito maging daan o maging hadlang upang ang ilan sa atin ay makasama sa isang makabuluhang pagtitipon upang sa gayon, mabigyang papuri po natin ang dakilang lumikha at humiling na rin na sa Kanya na kung maaari lang sana, Lord, let this storm pass from us. But be that as it may, we will praise God in this storm. Again, blessed everyone, and this is your brother in Christ, Jose Ronboy Perez Cariaga. Yun na nga po. A Few Good Men, part 19 na po tayo. And this time, itong pag-aaralan natin ay si Agur. Isang napaka simpleng tao or napaka lalim ang kanyang pagkakaintindi sa kanyang kasimplihan, sa kanyang pagiging payak. Mahabang panahon na po na may debate sa kanyang identity at ibibigay ko lamang yung pahapyaw na mga bagay-bagay answering that identity. Ang sabi ng iba, siya daw ay si Solomon at yun namang si Jackie na nasabi niya ay si David. Or baliktad or the other way around. Be that as it may, kung sino man itong taong ito, makikita natin na siya ay collector. Dahil sa totoo lang talaga, ang kanyang mga sayings, it goes sa mga awit. Some of them are borrowed from the Tanakh, the Torah, and some of them are nasa mga prophets. Okay? Kaya, tama lang siguro na sabihing collector na lang ito and walang specific tayong maibibigay. So, sa ilan, ang tawag nila sa chapter nito, sa heading niya ay The Sayings of Agur. Ang iba naman is The Wisdom of Agur or plain yung kagaya ng mga nasa ating mga eastward words of Agur. Be that as it may. So, masasabi natin na matalino itong taong ito. He is indeed a wise man, bagamat sasabihin niyang siya ay ignorant or stupid, pasensya na sa wordings, but word for word, mababasa kasi natin yan. And some of them claim na he must have been a prophet and associated siya with the Ishmaelite. So, marami na, napakatagal na panahon na pinagdedebatihan talaga kung sino yung Agur na to, yung real identity ni Agur. But, hindi natin maiaalis yung ganda ng kanyang sinulat, yung ganda ng kanyang inilagay sa proverb, kung bakit inilagay doon ng collector na si Solomon sa Proverbs ang buong kabanatang ito, then only God knows or only the Holy Spirit's guiding wisdom na isinali ito sa Proverbs. So, wag na natin patagalin. Proverbs chapter 30 verses 2 and 3, mapapansin po natin kaagad-agad ito. Una, kinuha ko po muna sa NIV upang sa ganun mapaghahambing lang natin mamaya when we use CEV and even with Good News Bible. Ang claim ni
Agur sa kanyang sarili is that I am the most ignorant of men. I do not have a man's understanding. Lantaran po sinabi niya, isa ako sa pinakamangmang, most ignorant, pinakawalang alam. At wala akong, I do not have man's understanding. Sa iba nga, brute ang ginamit niya na term. Yung verse 3 niya, sinasabi din niya na I have not learned wisdom. Hindi ako natuto, hindi ako nag-aral, nor have I knowledge of the Holy One. Dalawa daw ang pakahulugan nung nor I have knowledge of the Holy One. Meaning, hindi siya nakapag-aral patungkol sa Holy One, patungkol sa Diyos. Kung gagamitin natin ang CEV, ang Contemporary English Version, sinasabi niya, I am far too stupid to be considered human. Sobra namang abasement yun, ano? Sobra namang pagpapakababa ng sarili, ano? Far too stupid to be considered human. O mabuti pa yung aso, mabuti pa yung animal. Parang ganon siya kababa sa kanyang pagtingin sa kanyang sarili. Siguro sa mga counselors at saka mga psychiatrists and psychologists, sasabihin, okay, pag-aralan nga natin itong si Agur, walang tiwala sa sarili, walang self-esteem itong taong ito. Yet, wag munang i-judge ka agad-agad by that. And in verse 3, sabi niya, I never was wise. Siguro, dahil napapasama siya among wise men at sinasabing, napakatalino mo, but he keeps on insisting na hindi ako matalino, hindi ako nakapag-aral. I don't understand what God is like. Sino nga bang nakakaintindi? Di ba? Maliban sa mga written words na written word na wala naman siyang access ng panahon niya, or if ever mayroon siyang tanak, then mahirap nga naman arukin talaga. Fully understand God's will or God is like. Kaya, pag binasa mo ang Psalm o ang Proverbs chapter 30, makikita mo yung straightforward na confession talaga ng isang taong ito. And by doing so, ang lahat na magbabasa ng proverbio o ng kawikaan na ito, sasabihin mo talaga, relate much. I can really relate much to this guy kasi hindi siya yung know-it-all guy. Hindi pala siya yung highly sophisticated, highly educated, hindi siya yon. Kundi isang karaniwang tao, isang mababang tao, isang simpleng tao ang magbibigay ng kanyang sayings, ng kanyang mga kasabihan, ng kanyang kawikaan, isang down-to-earth, yun ang mga termino ngayon, isang low-key, na termino ng mga Gen Z natin ngayon, ang magbibigay sa atin ng pagkakaintindi niya what God is like at ng pagkakaintindi niya sa mga buhay-buhay. The next one is that sa isang ordinaryong mamamayan din, matutuwa ka na, teka, gusto ko mapakinggan itong taong ito. Kasi hindi siya yung pinakamataas, hindi siya yung pinakabanal. Kasi sinasabi niya, I am far too stupid and I don't understand what God is like. So, hindi siya yung holiest among men. Sa panahon kasi natin ngayon, naku, manliliit ka talaga pagka nabasa mo yung kanilang mga point of view, no? Yung mga POV nila, o mababasa mo yung kanilang mga nakapost sa kanilang Facebook, sa kanilang social media, na tila baga napakababanal ng mga taong ito, na tila baga napaka-religyoso ng mga taong ito, na tila baga napakababait ng mga taong ito kung ang pagbabasihan natin yung mga Facebook posts, reshared posts. Saan ka ba naman nakahanap na araw-araw na lang puro prayers, tapos puro reflections? And then, tingnan mo naman ang buhay nila. Kaya nga, nabibigyan kahihiyan tuloy ang Diyos kasi sila yung, kung mababasa mo yung mga Facebook pages nila, sila yung napakababanal. Subalit, ano bang naidulot nito? Or is it a camouflage para pagtakpan yung mga naghuhumiyaw ng mga kasalanan? Pwede din gamitin natin yun, no? But be that as it may, Proverbs chapter 30. Nung ginamit ni Agur ito, at uunahan natin ang pagbabasa si Agur, mapapansin natin itong si Agur, bagamat siya ay far too stupid to be considered human, and doesn't know what God is like, mapapansin natin na
ang mga bagay doesn't go to him without him noticing it. Things don't just pass by. Napapansin niya mga bagay-bagay. Napapansin niya na, itong isang ito, itong isang ito. Sa ibang mga versions like King James, generation ang ginamit niya eh. Ang Gen Z, ganito mga Gen Z. Or ang millennials, ganito pala sila. Pero, ano ba ang mga naobserbahan mo na ng isang ignorant, ng isang napakasimpleng taong ito? Verses 11 and verse 12, ito ang napansin niya. Sabi niya, ignorante ako, pero napapansin ko, there are those who curse their fathers and do not bless their mothers. Tama ba yun? Mapapaisip ka rin, ano? Sa henerasyon ngayon, marami nga naman ang ganito. Kagaya noong nakaraang summit, student summit ng paaralan kung saan ako ang nasa Student Affairs, Office of the Student Affairs. Yung tinatawag nating gross act of disrespect. Hindi na maigalang-galang ang mga teachers bilang person in authority, or yung termino kasi sa aming student handbook na sinasabing ang mga teachers at ang mga staff doon sa paaralan ay considered special parents. Kaya sabi ko sa mga estudyante, aminin na natin, hindi nyo maibigay yung karampatang paggalang sa mga special parents dito kasi kayo mismo hindi nyo iginagalang ang mga magulang ninyo. And nagtatawanan yung iba. Sabi ko nga, hindi nyo pwedeng hindi sigawan ang mga teachers ninyo na special parents lang or person in authority kasi sinisigaw-sigawan ninyo, pinagdadabugan ninyo, mismong mga magulang ninyo. So, paano natin enforce yung gross act of disrespect in words or in deeds, kasama ang social media. So, magandang talakayan po yun. Yet itong si Agur, when he was observing that particular generation, sinabi niya talaga, marami ang nag-curse sa kanilang mga ama at hindi pinagpapala ang kanilang mga nanay. Pag makapagmura, bakit kaya sa pagmumura laging nanay ang kaakibat doon? Mapat, Ilocano, Tagalog, English, laging ang nanay ang inilalagay sa bad light. Verse 12 says, there are those who are clean in their own eyes, but are not washed of their filth. May mga nagmamalinis. Yan talagang exact na pakahulugan yan. May mga nagmamalinis sa kanilang sariling mga mata na tila baga walang mga kasalanan, na tila baga napakabanal. Kung pagbabatayan nga natin ang kanilang POV at ang kanilang mga social media posts. Yet, napansin ni Agur, ni hindi nga yata nila napapansin ang dumi, filth, na meron sila. Ano pa? Pagka sila ang mga nagsalita, laging kasalanan ng iba, kagaya ng mga estudyante natin magkaminsan. Wala talagang tinatawag natin ngayon na accountability. Kaya ako ganito dahil sa ganon. Kaya ako ganito dahil ganon. They kept on blaming others. And oftentimes, hindi buong kwento ang sasabihin. Dumarating sa akin magkaminsan mga magulang, nanay tsaka tatay magsasama pa. Sir, bakit naman ganito yung teacher ninyo? Sir, bakit naman ganito yung professor ninyo? Sir, bakit naman ganito pinahiya ang anak ko? And things like that. They twist stories to suit their own, ang iba, greed, Ako sa mga kapatiran, ang daming ganyan. Kalahati lang ang sasabihin. Hindi sasabihin yung kabuuan upang sa ganun mapagtakpan talaga yung kanilang mga kasalanan, mapagtakpan talaga yung kanilang pag-iimbot. They blame others. Not to lose face upang mapanatili yung status ko na sinasabing holier than thou, mas banal kami kaysa sayo. Ito ako. And this is me. They twist stories to suit their greed. Kaya nga magkaminsan sabi ko, sa mga nagdadala ng kwento,
ang isang tao maniniwala ka agad-agad ng kasiraang kwento tungkol sa iyo kasi yun ang gusto niyang paniwalaan. Pero ang isang tao na nakakilala sa iyo at walang intensyon na siraan ka, hindi maniniwala doon. Kagaya na lang ng mga terminong kagaya ng sasabihin natin. Ganoon ba talaga kalaki ang galit ng mga taong ito upang itong gagawin? First is presumption na napakalaki ng galit. Ba't di mo puntahan? Ba't di mo tanungin? Para malaman mo, instead of proliferating lies, sabing, gaano ba talaga kalaki ang galit? O ganoon na lang ba talaga kalaki ang galit ng mga ito? Judging them, naggalit talaga. Pero hindi naman. By using those words, natatanim sa isipan ng nakikinig na, ang tindi pala ng galit, ang laki pala ng galit. And then, magtatanong pa, malaking kasalanan ba ang nagawa? As if walang kasalanang nagawa. The presumption again is there. Dahil gusto nga paniwalaan yung twisted stories at times at put you into bad light. Kagaya nito, there are those who are clean in their own eyes but are not washed of their filth. Sabi nga ni Agur. Tapos, kung kinumpronta mo, they play victim. Ay, wala po ako doon, wala po akong sinabi noon, si ganito po ang nagsabi, si ganito po ang nagsabi. Wala na ba sa tao ngayon yung standing for the truth or yung being a brother's keeper? Itigil natin yan. Wala yan dito to defend himself. Itigil natin yan. He is not like that. Kasi ang first one to present his case will always be, ang presumption is, siya yung tama. Until mapakinggan mo yung other side of the story. Ang first one pa man din to present himself at magmumukhang tama ay yun yung mga gumagawa talaga ng hindi tama. At sila pa yung may gusto at may kakayahang magsabi ng, uy, Kristiyano pa naman yan. O di kaya ay ministro pa naman or pastor pa naman. Thus, putting yung faith at putting yung calling mo into bad light by playing victim or victim mentality. Pero kung confronted, kung sino-sinong ituturo, people who are clean in their own eyes, yet are not washed of their filth. Napaka-observant nitong si Agur. And some of them, these filthy people pretending to be holy, ang ginagawa is to offset sin upang mapagtakpan ang kasalanan, magpo-post ng mga verses sa Facebook, ng mga prayers based upon verses sa Facebook. At magpo-post ng mga, hey, I have attended these religious gatherings and all the people of God are there and I am also one of the people of God in there. Kakatuwa, no? Sa bagay, magkaminsan, tama nga din naman yung sinasabing birds of the same feather flock together. Or doing good things in the name of religiosity or doing good things para mapagtakpan yung mga masasamang mga bagay-bagay. Walang pagkakaiba kay Judas. Maalala niyo si Judas when God or when Jesus was being anointed or when Jesus' feet were being washed habang hinuhugasan yung pabango, gumamit ng isang ungwento, ng isang mamahaling pabango ang isang babae habang hinuhugasan niya yung paa ni Jesus. So, ang lahat-lahat ng mga nandoon ay talagang humanga sa sakripisyong ginagawa ng babae. Pero si Judas hindi. Si Judas, nagmalinis pa. Ito sinasabi, sabi ni Judas, why wasn't this perfume sold for 300 silver coins? Isang taong sahod yan. At ang pera ginamit sa mga mahihirap. Bakit sinayang yung pera? It was a service for the Lord. Yet ang malasakit ni Judas ay, sayang yung pera eh. Dapat nagamit ito sa higit na mas mabubuting bagay, nagamit itong produktong ito o itong proyektong ito sa higit na mas magagandang bagay. Sounds good. Sounds logical also.
Pero ayon naman sa may akdang si Juan, Judas did not really care about the poor. He asked this because he carried the money bag and sometimes would steal from it. Ayon, lumabas din yung katotohanan. Kagaya din ng iba. Why be there upang sabihing religious? Why be there upang sabihing a member in good standing? Why post upang sabihing we are righteous, ikaw hindi? We are in fellowship, ikaw hindi. Oh, talaga naman. Kaya, yung saying lang na, birds of the same feather flock together. At ang sinungaling kapatid ng magnanakaw, si Susan Roses po yun. It sounds good and reasonable at times, Pero kung gagamitin mong camouflage yan, pagpananakip lang, dahil sa greed, dahil sa kasamaan ng iyong puso, it will not prosper. Kaya, verse 3, when we look at Agar, he said, I never was wise and I don't understand what God is like. Wala siyang presumption. Presumption what God is like. Presumption how to live a life accepted by God. Napaka-presumptuous kasi. Kapag naririnig ko yung sasabing, Kristiyano ka pa naman, or yung pastor ka pa naman, nang ibig sabihin is you are being judged by their presumptions na dapat ang Kristiyano ganito ang ginagawa. Dapat ang pastor ganito ang ginagawa at hindi ka pumapasa sa standards nila. Kasi ang gusto nila is a pastor that can be swayed by their own at pagtakpan yung sarili nilang kasalanan o mga maling ginagawa na manahimik ka na lang, total ginagawa naman namin ng mabuti. Manahimik ka na lang, total kasama naman kami sa grupo. No way, Jose. Or at times, yung pagsasabi ng Kristiyano ka pa naman is that holier than thou attitude. Na, mas banal ako kaysa sa'yo. Kaya nga, ganyan ba ang pagiging Kristiyano? And by doing those things, nakikita lalo, naha-highlight lalo na tila sinasabi lang they have better understanding about God, pero lalong naghuhumiyaw at makikita mo that their lives really is not in tune with God. Pananakip lang. Pagtatakpan ng kunwari mabuting gawa, pagtatakpan ng kunwari memorize ng mga verses, pagtatakpan ng kunwari sa mga kasamahan. And twisted na mga kwento. Oh, ang daming ganito. Verses 5 and 6 says, every word of God proves true. He is a shield to those who take refuge in Him. And 6, do not add to His words, lest He rebuke you and you found to be a liar. Napakasimple ng understanding ni Agar about what God is like. He understands God is faithful and just. Huwag mong dadagdagan. Huwag mong babawasan. God is faithful to those who seek refuge in Him. Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. And if ever you use Him as alibi, He will rebuke you and you be found a liar. Simple. Don't be like Judas, using God as camouflage for his greed. Kaya nga, hanggang ngayon, pagka Judas talaga tawag natin, Judas din talaga ang ugali. So verse 7, which is the focus now, is napakasimple ng hinihingi Agar. Agar says, 2 things I ask of you, God. Deny them not to me before I die. Remove far from me falsehood and lying. Give me neither poverty nor riches. Feed me with the food that is needful for me. Napakasimpleng requests. Sana kayang gawin ng lahat ng mga nagsasabing mananampalataya o lahat ng mga nagsasabing believer
At tingnan nyo, mauubos lahat ng mga post nila sa Facebook, at mauubos lahat ng masasabi nila tungkol sa buhay-buhay ng iba. Remove from me falsehood and lying. Sabi nga natin, stop proliferating lies. Stop proliferating fake news. Falsehood. Kasinungalingan. Pagka tinupad ng Diyos talaga at kayang idalangin ito, tanggalin mo sa akin, Panginoon, ang lahat ng kasinungalingan at pagsisinungaling, palagay ko, madaming mawawala ng Facebook account. Or palagay ko, maraming mawawalang salita. Hindi na makapagsalita tuloy. Kasi alam natin, there are those who have been accustomed to falsehood and lying. Nga sinasabi magkaminsan, no? Sa 100 sinabi ng taong ito, mabuti na lamang kung may 10 na totoo. The second one is, give me. Bigyan mo sa akin, Lord, neither poverty nor riches. Poverty, sapagkat kung sa kahirapan ay makakapagnakaw ako, sabi ni Agur, then mailalagay sa bad light ang pananampalataya ko, mailalagay sa bad light ang Panginoong Diyos na pinaglilingkuran ko. Kung sa kayamanan naman at yumaman ako na ang iisipin ko na walang Diyos at iisipin ko ang lahat-lahat ng mga bagay-bagay ito ay dahil sa sarili kong kakayahan, then again, isang bagay na ikakasira din dahil mailalagay na naman sa bad light ang Panginoong Diyos. Simpleng-simple lang ang kahilingan ni Agur. Just feed me with the food that is needful for me. Parang kagaya lang ng dalangin ng Panginoong Jesus. Give us this day our monthly ration. Hindi, our daily bread pala. Feed me the food that is needful for me. Hindi niya hinihingi na, Lord, rasyonan mo ako ng 1 taong rasyon. But give us this day our daily bread. So give me neither poverty nor riches. Why? Kasi lest I be full pagka nabusog at sasabihin kong lahat-lahat ng mga to galing sa pinagpagal ko, galing sa paghihirap ko. Ng pagkakaiba doon sa parable of yung fool na nagbagong barnyard ng kanyang barn. And deny you and say, who is the Lord? Or lest I be poor and steal and profane the name of my God. Napakasimpleng tao. Yet, ang pakilala niya sa kanyang sarili is ignorant and stupid. But he could give us best lessons in life. Napakasimple lang. Lord, sana i-grant mo, remove from me, from all of us, falsehood and lying. And makikita nyo, walang masyadong nakapost sa Facebook. Give me neither poverty nor riches, then makikita nyo, walang inggitan at walang magmamayabang ng kanyang mga gifts, ang kanyang mga donasyon. Di ba? So, napakasimpleng tao talaga ni Agur. And I, for myself, would consider it na wise sayings of Agur at hindi lang words of Agur. Again, ang mensaheng ito, kung naging pagpapala para sa iyo kapatid, huwag mag-atubiling mag-share o mag-subscribe. Ulitin ko, tumuli ang inyong kapatid, Jose Roniboy Perez Cariaga, nagsasabing, ingat po tayo at sana let God pass this storm from us.